Nang makarating sa kanilang bahay, ipinagpaalam si Ingrid ni Gabi sa kanyang mama. Tela tuwang-tuwa naman ang mama niya. Nang nasa sasakyan na sila nito, ay nagtanong siya, "Saan ba tayo pupunta?" "Ikaw, saan mo ba gusto?" "Kahit saan," aniya. "Sa Tagaytay na lang kaya?" Anitong tila pinag-iisipan kung doon nga sila pupunta. Binuhay nito ang makina ng sasakyan. Muli siyang napamaang dito. "Oo, tama. Sa Tagaytay na lang," sabi nito pagkuwan at sumipol-sipol pa. "Ang layo nun," komento niya. "Baka gabihin tayo ng husto." So hindi pwede, maaga pa ang pasok ko bukas." "Hey, loosen up a bit. Masama yung puro trabaho na lang ang iniisip mo. Baka mamaya magkasakit ka pa niyan." Tumingin ito sa kanya. Umiwas siya ng tingin. Sayang, sana pala yung jeep ang nadala ko para naman open air. Sa susunod, yun na lang ang dadalhin natin. Hindi naman niya alam ang sasabihin kaya hindi na lang siya umimik. "Uminom ka ba ng gatas kaninang umaga?" Maya-maya ay tanong nito. "Ha? Gatas?" "Oo, uminom ako kanina," sagot niya sa kabila ng kalituhan. "Naku, dapat magsalita ka dahil baka mamaya kiso na yan," sabi nitong sinasabayan ng tawa. Naiiling na napangiti siya. "What am I going to do with this man?" "Ayan, mas maganda ka kapag nakangiti," sabi nito. Namula naman siya. At mas lalo ka pang gumaganda kapag nagbablush ka. Lalong nag-init ang mga pisngi niya. Tumawa naman ito ng malakas. Napatingin siya rito. Gwapo naman ito. Bihira siyang magkakomento ng ganun sa isang lalaki kahit sa isip lamang. Matangos ang ilong nito, malalago ang kilay. Deep set ang mga mata. At ang mga labi ay katamtaman naman ang kapal. Subalit hindi naman matigas ang bukas ng muka. Bagay sa korte ng muka nito ang mahaba nitong buhok at ang gote nito. Combined with a shoulder-length hair, give the impression that he was an easy-go-lucky guy. Tela, walang rules na sinusunod at ayaw niya iyon. Takot siya sa ganun. She was like that before at ayaw na niyang bumalik sa pagiging ganun. Panay ang tanong nito sa kanya habang nasa daan sila. Kimi naman siyang tumutugon dito. Napansin niyang maingat itong magmaniho. Iyon nga lang. Sa halip na mag-slow down, kapag kulay dilaw na ang traffic light, ay nag-i-speed up. Alam mo ba ang ibig sabihin ng yellow sa traffic light? Hindi nakatiis na tanong niya rito. "Oo naman," tumawa ito. "Pasensya ka na, nakasanayan ko eh. Saka, hindi pa naman red. Iyon ang importante, hindi tulad ng iba na kahit red na, tuloy pa rin." Dagdag pa nito. "But that is not the point. May rules sa lahat ng bagay, Gabi, and we must follow." "Bakit pa ba may rules kung hindi naman susundin?" Giit niya. "You know what? I agree na dapat sundin ang traffic rules, but I disagree na dapat sundin ang bawat rule sa mundo. Rules were made to be broken." Inga. Imagine the world without rule breakers. It would be insufferable. The world would be much better if people would only follow the rules. No, the world would be much better if there were lesser rules to be followed. I totally disagree.
Kaya dumadarami ang problema natin dahil masyadong maraming tao ang hindi sumusunod sa roles. Yes, maraming taong hindi sumusunod sa roles. And yes, the end up sa problema natin. But that doesn't mean na lahat ng roles na gawa ng tao dapat sundin. Patakaran na sa buhay ang sumunod sa roles, Gabi. Mas patakaran ng buhay ang gawin ang gusto mong gawin. Paano kung hindi ka naman masaya sa pagsunod sa roles? Oo nga, sumusunod ka sa roles. But if you're not happy about it, bakit mo pa gagawin? Idi mas maganda pang mamatay ka na lang kaagad. It's like this. People will always say bad things about you kahit ano pa ang gawin mo. Why would you try to please them kung ang kapalit naman ay ang happiness mo? Imagine living up to 100 na wala namang magandang nangyari sa buhay mo. Masyadong dull. Mas maganda pang mabuhay ka na kahit ilang taon lang sa mundo basta you live that life to the fullest. Dagdag pa nito. Pero paano ka naman sasaya kung wala ka nang ginawa kundi ang sumuway sa mga patakaran? Baka naman mamatay ka sa loob ng kulungan. Sabi niya, no, Inga. May difference ang role sa law. Hindi ko naman sinasabi na pumatay ka ng tao kung iyon ang gusto mo. Of course not. Ang sinasabi ko, yung maliit na bagay like those two girls kanina sa library. Aminin mo man o hindi, mas masarap mag-research kapag may ninangat-ngat ka. Itawang sabi nito. Pero mali yun. Kaya ko sila sinabihan. Ano ang mali roon? I can't see anything wrong with that. Mali dahil bawal sa library ang pagkain. Yeah, gaya ng sinabi ko, may rules na dapat mong i-break. Like, kapag nasa park ka, may nakita kang bulaklak na ang ganda-ganda. Hindi mo maiwasang hindi pitasin. Pero may nakalagay na karatula, do not pick the flowers. Ano ang gagawin mo? Titingin ka sa paligid. And when you say that nobody's looking, you pick the flower. No, you don't pick flowers kung may karatulang bawal. Pagigiit niya. Pero manghihinayang ka, hindi mo napagbigyan ang gusto mo. Wala naman kasing masama kung pipitas ka, di ba? After all, malalagas lang naman yun. You see? Minsan, nakakinis ang roles sa ginawa ng ibang tao. She sighed. Mukhang miyembro yata ito ng debating team. You just don't get the point? Naiiling niyang sabi. I know kung ano ang sinasabi mo. Nagkataon lang na I hit roles. I won't be confined to a seal of roles that I didn't meet. Do you honestly believe yung mga gumawa ng ibang roles sa mundong ito sumusunod doon? Alam mo nang mali, bakit mo pa gagawin? Ngumiti ito bago nagpatuloy. There are certain roles in the society na hindi naman dapat na sundin, Inga. Gaya ng sinasabi ko, hindi ko sinasabi na gumawa ka ng criminal offense. Ang sinasabi ko lang, minsan kapag nagdikta ang society masyadong matindi, hindi tama na makinig sa gusto ng ibang tao kung ayaw mo. Be true to yourself. Iyon ang importante. Pahayag nito. Napailing na lang siya. Magkaiba sila nito. But you see, kahit hindi ko nakasanayan, susundin ko ang gusto mo. Nagdilaw ang traffic light. Nag-slow down ito. Huminto ito just in time na nag-read ang signal. Bumaling ito sa kanya. It feels good to follow what you want. Nakangiti nitong saad. Napangiti siya.
Hindi niya talaga maunawaan ang lalaking ito. Ilang sandali pa ay nakalampas na sila sa mabagal na daloy ng trapiko sa Manila. Nasa Cavite na sila. Maya-maya ay ibinaba nito ang mga bintana ng sasakyan at pinatay ang aircon. Mas masarap ang sariwang hangin kaysa sa aircon, anito. Saan ba tayo pupunta sa Tagaytay? Tanong niya. Mag-burger na lang tayo. Napamaang na naman siya rito. Ano? Gusto mo lang kumain ng burger? Dumayo pa tayo sa Tagaytay? Natawa naman ito. That's what I'm telling you. Hindi porke gusto mong kumain ng burger, pupunta ka sa Jollibee o McDo. You're unbelievable. Muli itong tumawa. Mas masarap kasi yung mushroom burger. Meron naman sa Greenbelt. Mas masarap kainin sa Tagaytay. Wala na siyang masabi. Nag-take out lang ng mushroom burger si Gabby nang makarating sila ni Ingrid sa Tagaytay. Dumaan din sila sa isang convenience store upang bumili ng sitserya at inumin. Pagkatapos ay nag-rent ito ng isang tela shed na kubo overlooking ng Taal Volcano. Sila lang ang naroon dahil weekday naman. Isa pa, wala naman siguradong ibang dadayo sa lugar na iyon dahil halos sira-sira na ang kubo. Dito na lang tayo. Iba kasi maraming tao, maingay, anito. Tumango lang siya. Inilagay nito sa misang kawayan ang pinamili nitong inumin at sitserya. Inabutan siya nito ng isang lata ng beer. Hindi ako umiinom yan, aniya. Really? You mean you've never tried drinking this yet? Manghang tanong nito. Napasimangot siya. Nakatikim na siya niyon noon. Dati, kahit 15 bote yata ay kaya niyang ubusin. But not now. I don't drink, sabi niya. Come on, isa lang naman. Paghihimok nito. No. If you say so, anitong inabutan na lang siya ng Coke in can. Ito ang uminom ng beer. You know, hindi ka dapat uminom, magdadrive ka pa. Sita niya rito. 4 lang naman itong binili ko. Kung sa bagay, ilang milliliters ba ang laman ng isang can? Tanong niya. Nagtatakang tiningnan siya rito. Pagkatapos ay tumingin ito sa lata at sinabi kung ilang milliliters iyon. Okay, sabi niya matapos ang mabilisang pagkukwenta sa isip. Why did you ask? Napapantastikong tanong nito. Well, may limit kasi ang dapat na inumin kung magdadrive. Diba? So, ilang milliliters lang naman pala yan. And you weigh about 180 pounds siguro. Minus the food na kakainin natin, so safe kang magdadrive mamaya. Wow! Maang nasabi nito. Ibig mong sabihin, kinukwenta mo pala kung pwede pa akong magdadrive after 4 cans? You're really something, Inga. Amazing. Nakangiti nitong sabi. Nag-blush na naman siya. Hindi niya alam kung mahihiya o matutuwa sa sinabi nito. Iniabot nito sa kanya ang isang burger at sabay silang kumain. Tinitingnan niya ito habang kumakain ito. Magana ang bawat kagat nito sa tinapay. Napangiti siya. Hey, bakit ka nakangiti? Tanong nito sa kanya. Ha? Wala. Pwede ba akong tumabi sa'yo? Ha? Na-tense siya. Bakit? Malamig eh. Pagkasabi niyon ay tumayo ito at umupo sa tabi niya. Walang sabi-sabing ginagap nito ang palad niya. You're cold. Saad nito.
Saglit niya itong sinulyapan bago nagbaba ng tingin. Binawi niya ang kamay mula rito. Malamig lang, pero okay. Wala akong jacket, pero sumandig ka na lang sa akin para hindi ka ginawin. Hindi na, okay lang ako. Makapal naman itong blazer ko. Tanggi niya. Pero manipis ang t-shirt ko eh. Pwede bang sumandal ka sa akin? Malambing nitong sabi. Napatingin na naman siya sa mukha nito. Please? Ha? Sige. Sang-ayon niya. Wala naman sigurong masama. Umilig siya sa dibdib nito and she felt warm. Naramdaman niyang hinaplos nito ang buhok niya. Sa loob ng 8 taon, wala pang ibang lalaking nakaplapit sa kanya ng ganoon. Ayaw niyang aminin. Subalit, she suddenly felt alive. I'm just imagining things. Nilalambing siya and he asked me to lean on him. Walang masama. Walang mali siya. Ordinaryong bagay lang ito. Inabot nito ang isang pack ng potato chips. Ipinalipot nito ang 2 braso sa harap niya upang mabuksan ang kitid. Opened up. Malambing nitong sabi nang itapat sa bibig niya ang isang malaking chip. Ayoko niyan, masyadong maraming salt. Tanggi niya. Natawa ito. Really? Inga, masarap ito. Come on, tikman mo. Napatingin siya dito. Ninitian siya nito. Come on. Sige na nga. Ninunguya niya ang chip. Alam mo, ang kulit mo rin. Ganyan din ba kakulit ang kuya mo? Bagay sila ni ate. Ang kulit din ni ate eh. Sabi niya. Hindi na niya naiwasan ang hindi ma-amuse. Naturally, sabi nitong kaswal, na sinubuan pa siya ng potato chip. Masarap naman kaya kinain na rin niya ng kinain. Maya-maya pa ay hawak na niya ang malaking bag ng chips at patuloy na kinakain iyon. Sabi sa'yo, masarap yan. Natatawang sabi nito. Oo nga eh, nahihiyang sabi niya. Bumuntong hininga ito at pagkatapos ay niyapos siya. Napigilan siya. Halata siguro nito kaya niluwagan nito ang pagkakayapos sa kanya. Kamig kasi. Para siyang natauhan. Surely, mali ang ginagawa nila. Agad siyang lumayo rito. Why? Tatakang tanong nito. I think we better go. It's getting late. Mahamog na rin. Saglit na tinitigan lamang siya nito. Pagkaraan ay tumayo na rin ito. Inimis nila ang mga natirang pagkain sa mesa at inilagay iyon sa plastic. Inalalayan siya nito hanggang sa sasakyan. Ipinagbukas pa siya ng pinto. Tahimik lang siyang naupo sa loob. Hey! Bakit naman bigla ka na lang tumahimik dyan? Sabi ko naman sa'yo, delikadong magkiso ng gatas na ininom mo kanina. Untag nito, napangiti siya. Walang ganoong sasakyan. Walang hagat. Anitong lumilingon-lingon sa paligid. Please, fasten your seatbelt. Oops, naka-fasten na pala. Sabi nito sa kanya. Ha? Bakit? Anong gagawin mo? Kinakabahang tanong niya. Imbes na sumagot ay nilakasan nito ang volume ng stereo. Pagkaraan ay binuksan ang mga bintana at ang sunroof ng sasakyan. Woohoo! Hiyawit nito habang dinidiinan pa lalo ang silinyador ng sasakyan. Dama niya ang lamig ng hangin na inililipad ang buhok niya. Tuluyan na iyong kumawala sa pagkakatali niyon. Gabi, sobra-sobra ka na sa speed limit, sabi niya rito, although hindi naman siya kinakabahan. What? I can't hear you.
Tumatawang sabi nito, "You're crazy!" Hiyaw niya nito, subalit natatawa na rin. "Just feel the wind, touch your face. Isn't this wonderful?" Tumawa ito ng malakas. Tumawa na rin siya. Sinabayan nito ang kanta sa stereo. "This is how we do it." Pumaling ito sa kanya. "This is how we do it, Inga." Lalo nitong binilisan ang pagpapatakbo ng sasakyan. "Whoa! Yeah!" Her heart was beating fast at hindi iyon dahil sa kinakabahan siya. Pakiramdam niya ay parang ang tagal niyang namatay. Pagkatapos ay nabuhay muli. She was laughing with Gabby and enjoying the feel of the wind on her face. At gaya ng sabi nito, it felt wonderful. Tila ang bawat wind niya sa katawan ay masaganang dinadaluyan ng dugo at damang-dama niya iyon. Natapos na ang kanta sa stereo, napalitan iyon ng bago, sabay pa rin silang kumanta. She was laughing so hard and she was having so much fun. Tumingin siya rito. Maluwag ang pagkakangiti nito na tila tuwang-tuwa. "I can't believe I'm doing this." Manghang sabi niya na nakatingin kay Gabi at nakangiti pa rin. "This is life, Inga. This is life." Hindi niya maunawaan kung bakit sa pakiramdam niya kapag naulit pa ang pagsama niya rito, baka matulad na siya rito. Para kasing nakakahawa ang magaan nitong pagtingin sa buhay. Pero mamaya na siya mag-iisip, mag-i-enjoy muna siya. Nang maihatid ni Gabi si Inga sa bahay nila ay magulo pa rin ang buhok niya. Nakangiti pa rin siya. Kaya naman ganoon na lang ang pagkabigla ng rumirehistro sa mukha ng kanyang ate Sandy. "Is this real or am I just dreaming?" Natanong nito. "Hi, bati," rito ni Gabi. "Hello, pasok, pasok." Masaya nitong sabi. Pumasok si Gabi at naupo sa sofa. Tumuloy siya sa kusina upang kumuha ng maiinom. Nang makapagtimpla ng iced tea, ay lumabas siyang muli sa sala. Nabutan niyang masayang nagkukwentuhan sina Gabi at ate niya. "Mabuti naman at hindi ka na-bore dito kay Ingrid." Nakangiting tanong ng ate niya kay Gabi. "Of course not." Nakangiting sabi nito. "She's great." Pumaling ito sa kanya. Agad namang namula ang isip niya. "Maiwan ko muna kayo riyan," paalam ng ate Sandy niya na umakyat na sa hagdan. "Dito ka," ani Gabi na tinapik ang tabi nito. Subalit, mas pinili niyang maupo sa katapat na one-seater. Umurong ito palayo sa sofa upang magkatapat sila. Ipinatong nito ang mga siko sa hita at pinagsalikot ang mga kamay. Tumingin ito sa mukha niya. "I really had fun in that." "Me too, Ania. Thanks. Can we do it again? How about tomorrow?" Tanong nito. "Ha? Baka kasi marami akong gagawin bukas." Pagdadahilan niya. Hinawi nito ang buhok na napunta sa mukha niya. Kinakabahan siya na hindi niya mawari. Noon lamang niya naalala na mukha na siguro siyang bruha. Agad niyang nilikom ang buhok at itinali iyong muli. "I'll call you tomorrow, Anito." "Sige, ito. It's really getting late. May pasok ka pa bukas. Baka mapuyat ka." Tumango lang siya. "Ihatid mo naman ako hanggang sa sasakyan mo." Pakiusap nito. Tumayo na rin siya at sinamahan ito hanggang sa sasakyan nito na nasa labas ng gate. Ginagap nito ang kamay niya. "Well, I got to go." Tila nanghihinayang nitong sabi. "Pumasok ka na, lock the gate." "Yeah, thanks." Nahihiyang sabi niya. Ngumiti ito at kinawaran siya ng halik sa noo. Nakapitlag siya. "Go."
nakangiting utos nito. Nagmamadali siyang pumasok sa gate at isinara iyon. Hinintay niyang makasakay ito at makaalis. Wala na po siya. Halos napatalon siya sa gulat. Paglingon niya ay nakita niya ang ate niyang nakasandal sa hambak ng pintuan. Ate? Naiinis niyang sabi. Bagay kayo sis, sabi nito. Anong bagay? Naiinis na ako sa kanya. Pagkakaila niya. Padaan nga, aminin mo muna, sabi nitong iniharang pang lalo ang braso sa pinto upang hindi siya makadaan. Na ano? Na-crush mo siya? Hindi. Marahan niyang tinabig ang braso nito at nagmamadaling pumaklik sa silid niya. Narinig pa niya ang malakas nitong pagtawa. Matapos magpunas ay naghanda na siyang matulog. Nahiga siya sa kama, subalit hindi naman siya dalawin ng antok. Iniisip niya si Gabi at ang nangyari ng gabing iyon. Tama ba ang nangyari? Parang mali yata. Nag-enjoy siya. Ngunit ang tanong ay kung bakit siya nag-enjoy. Parang nanumbalit siya sa pagiging teenager. She felt she was 19 again. Carefree. Iyon ang mali. And what about Gabi? Ito ang representasyon ng mga lalaking iniiwasan niya. Happy-go-lucky, role breaker. Tulad ng mga naging boyfriends niya noon. Tulad niya noon. She just could not afford to go back to her old self. Bukod sa masaya na siya sa lagay niya ngayon, hindi niya kayang tanggapin na nagkamali siya sa pilit na pagbabago sa sarili. Tama lang ang ginawa niya. Tama ang sinabi ni Gordon sa kanya noon. Bago siya hinila ng antok ay nakapagdesisyon siya. Iiwasan na lang niya si Gabi. Mga ka-lovely, hintayin ang susunod na kabanata sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. At kung nais ninyong magpadala ng mga sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlove7@gmail.com o di kaya sa aking FB Love ko. Maraming salamat sa inyong suporta at pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.